Paano ho ba ito? Ano ho ba ang kaparaanan para po maipatupad itong PPP na ito sa school buildings natin? And paano po kikita yung pribadong sektor dito? Pwede yung pakipaliwanag, please? Salamat, Sir Ted, at salamat na tatandaan niyo pa po ako. Suki na po ako dito sa show ninyo. Salamat po. Salamat po sa invitasyon. Ang PPP po, yung Public-Private Partnership, ay isa pong paraan para matugunan po natin ng mas maaga at mas maayos ito pong mga infrastructure challenges natin sa edukasyon. Kasi alam nga po natin na kulang tayo ng mga classrooms. Yan po ay isa pong finding ng EDCOM 2. 165,000 classrooms po ang kailangan natin at hindi pa po natin na isasama sa bilang na yan yung mga nasasalanta na classrooms every year sa bagyo, sa earthquake at sa iba-iba pa pong sakuna. So ang target po natin ay 105,000 classrooms ay magawa natin using PPP. Ang main advantage po nito para sa atin, para lang po malaman ng mga kababayan natin, mas maaga pong magagawa yung mga classroom, pero yung pong bayad sa kanila ay gagawin natin sa span ng 10 taon. Kumbaga, kung bumili ka po ng motor, magagamit mo na kagad yung motor, pero 10 gives sa 15 gives. Kumbaga, napapakinabangan mo na kagad, pero unti-unti mo siyang binabayaran. Yun po yung main advantage ng PPPs. At idadagdag na po natin dyan na talagang dadaan ka po sa butas ng karayom bago po ma-approve ang PPPs. Marami pong nakatingin dyan. Mas better po ang governance, better ang oversight. At saka, dinadagdagan pa po namin ng stronger transparency. May partnership po tayo with civil society and academe. Ang tawag po dito ay Project Bukas. Binubuksan po namin yung proseso ng DepEd para bantayan po nila kami. Bantayan kami ng mga magulang, bantayan kami ng mga teachers, bantayan po tayo ng mga civil society para maisagawa po natin itong PPP na to ng maayos. Okay. So, sir, kaninyo, meron pong pribadong sektor na makakasama ng gobyerno para magtayo ng ilang pirasong paaralan po? Ilang pirasong silid-aralan? Thank you, sir. Ang target po ay 105,000 classrooms. Kasi nga po, ang kakulangan, 165. Bale, ito po ay pangunang phases. Phase 3, Phase 4, Phase 5. Yung Phase 3 po ay na-approve na ng Pangulo 2 weeks ago. Yung po ay 16,000 classrooms. Okay. So, susundan po yon ng mahigit 80,000 pa. Yan po yung ating tinatrabaho ngayon. Yes, sir. And then, ito po ang sinasabi pong inaprubahan dito na halaga po ng proyekto ay 105.7 billion pesos? Yes, sir. Yan po ay ceiling. In fact, ang goal po natin, Sir Ted, ay mas mababa pa po dyan ang bayaran ng taong bayan. Mag-bidding, mag-compete ang mga private sector, ang mga AAA contractor, at pababain po nila ang babayaran para sa 16,000 classrooms. Kumbaga, yan lang po ay indicative amount. Pero ang goal po natin ay mas malaking baba po kesa dyan. Under ito sa Build, Lease, and Transfer na scheme? Yes, Sir Ted. Yan nga po yung ang pagkwento ko po sa kanya. Parang bumili ka ng refrigerator o ng motor o ng gamit sa bahay. Hindi mo po kailangan bayaran kagad lahat. Merong panahon para unti-unti yung bayad, pero ginagamit mo na kagad. Kaya nga po siya build lease. Pagkagawa po ng classroom, transfer po kay DepEd para magamit na po ng mga bata, samantalang nililist po natin sa ng 10 taon. Tapos sa end po ng 10 taon, transfer po siya permanently sa DepEd. 3 taon po kaninyo, Yusek? Hindi po, 10 years 10 po. 10 years taon, 10 years. Yes, Okay. exactly. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!